hinahabol ngayon, ang nangyayari, mas hinahabol pa nila ngayon yung mga vloggers na sinasabi nilang nagpapalaganap ng fake news. Instead doon sa mga araw-araw pe-press con, binibida si PBBM yung mga ginagawa niya, yet bumagsak yung rating. Ano nangyari? Sa press con, araw-araw bumabanat sa mga Duterte. Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan. Ngayon po ay April 22, 2025 na mga kababayan at welcome po ulit dito sa ating panibagong reaction video po ngayon. At ito, pag-usapan natin mga kababayan, PBBM, hindi ramdam ang kahirapan ng mga Pilipino? Ano ba to mga kababayan presidente, pangulo ito ng bansa natin, yet hindi ramdam yung kahirapan ng mga Pilipino. Ito talaga ang kaibahan nila ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Kasi dati pa, ramdam na ni Sara Duterte mga kababayan yung kahirapan. Yet, unfortunately, ito, may pag-usapan natin ito mga kababayan. Stay tuned kayo hanggang sa huli. May papakita akong video sa inyo. Discuss natin, pag-usapan natin. Presenta ko sa inyo yung mga mahalagang punto dito. Okay, ito. Kanina ito, hapon pala. Kasi ngayong madaling araw na, April 22 na. Pero sabihin natin, kanina ito. Press briefing mga kababayan. Of course, sinabi ko nga sa isang video na araw-araw nagpa-press briefing itong PCO. Okay? So ito, pakinggan natin ng mabilisan mga kababayan kung anong sagot nila dito patungkol sa pagbaba ng rating. Ito, pakinggan nyo yung mga sagot mga kababayan. Ito. By the way, bago natin umpisahan, paki-like and share po ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, ito, umpisahan na natin. Magandang tanghali po, Yusek. Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. At tulad na sinabi, meron ng findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. Di ba? Bago natin patuloy mga kababayan, tingnan nyo ha. Unang-unang presenta niya, again, ang tanong, anong reaction ng Malacanang dito? Anong reaction ni PBBM dito mga kababayan patungkol sa pagbagsak ng kanyang survey? 2 punto agad ang sagot. Unang-una, yung number of respondents, then pangalawa, yung fake news. But later, discuss natin, pag-usapan natin yung mga kababayan. Kasi tuloy muna natin. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman po pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents pa na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno. So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon, at ito'y magre-reflect sa isang survey na naisin pa rin po
at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama, at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Mga kababayan, ito pag-usapan natin. Pag-usapan natin ang mabilisan ito ha. Of course, napakinggan nyo naman. Hindi ko na lang kinat para diretso-diretso na tayo. Discuss na natin to, pag-usapan natin. Unang-una, yun nga, sinabi ko, kinat kong isa lang, sinabi ko sa inyo na, ito, observe nyo kung anong sagot. Dalawa kaagad ang issue. Okay? Yun nga, anong masasabi ni PBBM or ng Malacanang dito sa pagbagsak ng kanyang ratings, mga kababayan? Kasi importante ito. Meron pang 3 taong natitira si PBBM na mamamahala sa ating bansa. And yet, bagsak yung ratings. Imagine niyo 25% mga trust and approval ratings. So, delikado kasi ito. Again, ako personally mga kababayan, usually hindi ako naniniwala. Okay, sabihin natin dito, doubtful tayo dito sa survey na ito, sabihin natin partly agree tayo dito sa sinasabi ni Claire Castro mga kababayan na hindi yan representative. Yes, sabihin natin, of course, sabihin natin na sige nga, so partly tama ka, hindi representative, pero ang tinanong mga kababayan, 2,400. 2,400 samples po yan. Kung familiar kayo sa statistics, yung 2,400 na yan, medyo malaki na po yan bilang representative ng, sabihin natin kahit isang lugar lang or kahit isang region. Malaki na po yan. Okay? So, hindi pwedeng baliwalain yung resulta. Ayan, sabi ko nga, usually hindi ako naniniwala sa surveys. Pero, minsan kasi, or part ng survey kasi mga kababayan, may katotohanan. Hindi yan totally mali. Diba? O kahit sa mga surveys ngayon sa election, hindi yan totally mali. Merong mga tama dyan. Katulad din ito. Okay? Ang issue dito mga kababayan, ang sagot kasi dito ng Malacanang ay bumaba daw yung ratings ni PBBM kasi nga raw dahil sa fake news. Isipin nyo yan. Ha? Comment kayo dyan ang masasabi nyo dito. Bumaba ang rating kasi nga raw dahil sa fake news. Anong kung mga personally, hindi ko alam kung magagalit, malulungkot dito sa sinasabi or sagot. Kasi, instead na identify kung ano yung mga issues dito mga kababayan, in fact, sinabi na nga ng reporter, tinanong na nga niya na ito yung sinabi ni Holmes, si Holmes yung taga Pulse Asia, ito yung mga issues na hindi na-address, yet dinideny pa rin mga kababayan. Sinong biniblame? Yung mga fake news daw. Simula nang naupo si Attorney Claire Castro mga kababayan, palaging fake news yung biniblame. Eto. Kung hindi sila naniniwala dyan, sa sinasabi ni Holmes, ito papakita natin dito mga kababayan. Ito galing ito sa UNTV. Ito, pakinggan nyo kung anong sinasabi ng mga tao na tinanong ng taga UNTV mga kababayan patungkol dyan sa issue ng pagbaba ng ratings ni PBBM. Ito, pakinggan nyo. Pansin ng pamahalaan. Number 1 po kasi talaga na problem is poverty. Although hindi po natin completely ma-eradicate, but at least, learn how to prevent it. Like, even the small steps naman po. Gusto namin, pababa yung mga bilihin lahat. Para wala nang mahirap na lalo mahirapan pag lagong taas ang bilihin. Katulad ng bigas. Yung butas po siguro sa mga polisiya o sa mga batas na meron tayo sa bansa. Particular na po sa mga agency na dapat sana nag-uphold talaga sa karapatan ng iba't ibang sektor natin sa lipunan. Katulad na lang halimbawa sa sektor ng mga katutubo. Nel Maribuhok. Di ba dyan mga kababayan?
Yan, hindi yan pinaniwalaan, mga kababayan ni Attorney Claire Castro. Tinanong na nga ng reporter. Ito yung sinasabi ni Holmes. Again, si Holmes yung taga-posisyon. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Unfortunately, dini-deny ng taga-Malacanang, mga kababayan. Ang sinasabi pa kasi nga raw baka hindi nakikita ni Holmes yung ginagawa ng Malacanang or baka natatabunan yung mga ginagawa o yung mga mababuting balita natatabunan daw ng fake news. Fake news pa rin yung blaming nila, mga kababayan. Comment kayo dyan, ano masasabi nyo dito? Pabalik-balik tayo sa fake news. Hindi talaga inaamin nila yung tunay or ugat ng issue dito. Eto. Kahit sabihin nating totoong merong fake news. Kasi minsan dito sa ating channel, mga kababayan, maraming nagko-comment na fake news daw tayo dito. Hindi tayo fake news dito. Bakit? Pakita natin kung anong news. Nagko-comment tayo, nagre-react tayo, nag-a-analyze tayo. Hindi, ang sinasabi ko dito, hindi balita, hindi news. Analysis ito galing sa news ng mainstream media. Di ba? So hindi ito fake news. Unless kung yung binabalita na pinapakita ko sa inyo galing sa mga legit sources ay fake, ayan ay fake news. Pero hindi galing sa atin, galing yan sa kanila. Halimbawa, again, sabihin natin, meron talagang fake news. Ako personally, meron din naman tayo nakikitang fake news talaga. Kahit sabihin natin merong fake news, yet hindi bobo yung mga Pilipino. Comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dyan. Bakit ko nasasabi? Hindi bobo ang mga Pilipino kasi alam nila kung ano yung totoo at alam nila kung ano yung fake. Mag-comment kayo dyan kung ano masasabi nyo. Kasi ako personally, mga kababayan, hindi kung ang source, hindi ko kilala yung source, hindi ako kaagad-agad maniniwala. Napapansin nyo dito, yung mga sinishare ko dito na mga balita, galing yan sa mga legit na mga sources. Kasi, yun nga, yung mga Pilipino nag-iisip yan. Kung may matatanggap silang information, iniisip nila, ini-evaluate nila yan. Ito ba ay legit or hindi? At hindi agad-agad maniniwala yung mga Pilipino. Hindi katulad ng sinasabi ni Attorney Claire Castro na yung mga magagandang balita daw, kung meron man, natatabunan daw ng fake news. At ito, may sinasabi dito na meron ng programa yung gobyerno, halimbawa yung walang gutom program. At meron pa daw iba. Walang gutom program. Mga kababayan, anong natin? Lahat ba ng tao na-enjoy ang benefits na yan or yung programa na yan? Kasi kung hindi yan para sa lahat, most likely hindi yan maramdaman ng lahat ng Pilipino. O parang katulad din yan ng mga ayuda na hindi lahat nabibigyan. Kaya hindi ramdam ng mga Pilipino yung ginagawa ng gobyerno. So instead na yan yung tugunan ng Malacanang ng gobyerno, ang tinitignan nila ay fake news. Ang biniblame nila ay fake news. So talaga makikita natin dito na hindi talaga ramdam ng Malacanang itong problema ng bawat Pilipino, itong kahirapan, mga kababayan. So anong mga implications nito? Ito, pag-usapan natin yung mga implications. Ito, malapit na tayo. Mabilisan lang ito. Number 1. Again, simula ngayon hanggang 2028 pa ito. Itong Marcos administration. Mahihirapan ang Marcos administration nito, mga kababayan, na i-address yung tunay na problema dito. Kasi sarado yung kaisipan nila. O yung isipan nila. Sorry. Mali yung Tagalog.
mahirapan sila mag-address dito sa tunay na problema kasi sarado yung isipan nila. Bakit? Saan yun nakatugon yung isipan nila? Nandyan sa fake news. Kagutuman, kahirapan yung problema at issues doon sa pag-implementa ng batas. Yet, ang biniblame, fake news. Ano masasabi niyo dyan? Comment kayo dyan, mga kababayan. Pangalawa. So, kanyan, yung pag-iisip ng Pangulo or ng Malacanang, lihis yung focus nila. Bakit sa iba yung tingin? Try nyo. Kausapin yung ibang tao. Kausapin nyo mga kaibigan nyo. At yung hindi nag-eye-to-eye yan, nakatingin sa iba. Masasabi nyo bang nakafocus yan? Of course, hindi. Kasi nasa iba yung tingin. Nasa fake news yung tingin nila. Nakatingin doon sa fake news. Hindi ko naman sinasabi na wag pansinin yung fake news. Hindi ko sinasabi. Yet, ang problema dito, issues dito mga kababayan, kahirapan, kagutuman. Yet, hindi mo ma-address yan kasi sarado yung yung malina naman, yung isipan mo. Kasi nakafocus ka doon sa fake news lang. Kung papansin niyo, pabalik-balik yung sagot. Di ba? Kahit tinanong na, ito yung sinasabi. Ito yung sinasabi ng mga tao. Yet, bumalik pa rin sa fake news. Bumalik pa rin sa fake news. May sinabing programa. Yung kagutuman, something. And then, may planong i-adjust yung sahod. Natin. Plan yan. Ako personally, hindi ako naniniwala na increase sa sahod yung solusyon mga kababayan kasi kapag mag-increase yung sahod natin, yung mga bilihin, yung mga i-increase din yan. So most likely walang silbi din yan. Napapansin nyo? Pansinin nyo. Every time mayroong increase mga kababayan sa sahod, i-increase din yung mga bilihin. Dati pa yan. Kaya, hindi ko sinasabi totally walang silbi yan. Of course, meron naman. Pero, hindi yan parang ultimate solution. Diba? It could be pwede, partly, pero yun nga, medyo kulang pa rin kapag ganyan. Kahit sabihin natin, give credit. Tinitignan nila ngayon yan, pero ano nangyari? Di ba? So, maasahan natin simula ngayon na hanggang 2028. Basan, ang paghabol sa fake news. Kalain nyo yan? Simula ngayon hanggang 2028, maghahabulan tayo sa fake news. Bahala na yung kagutuman, kahirapan, basta hahabulin na yung mga fake news peddler. Kasi, kinidnap nila si PRRD, dinala nila sa dahig. Parang, pus ng problema sa mga Duterte. Meron pa pala si Sara. Yun na. Ito na namang mga fake news. Ito yung issue mga kababayan. So, ano nangyari ngayon? Mas hinahabol pa nila ngayon yung mga vloggers na sinasabi nilang nagpapalaganap ng fake news. Instead doon sa mga tunay na kriminal. Kung napapansin ninyo dyan sa social media at sa mga binabalita mga kababayan, halos araw-araw merong krimen na nangyayari. Again, kahapon lang, may snatching. Nakita ko sa Facebook. Bago lang. Dalawa. Incident ng snatching. Nakita ko. Merong barilan. Yan. Yan nga. Kabago-bago lang. Kidnapping. Buti na lang may nahuli na. Diba? Pipakan nga pala dyan sa mga PNP natin. Pero, naglabas ng information na hindi pa final.
Again kasi, nakafocus sa paghabol ng mga vloggers. Ang issue dito mga kababayan, talaga, ito yung kaibahan nila dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Kasi dati pa nakikita na sinasabi na yan ni Sara Duterte mga kababayan na ang problema talaga ay hindi mga Duterte. Ang tunay na problema ng bansa ay kahirapan. Of course, palakpakan kay Sara, Vice President. Yet, itong Malacanang mga kababayan, takot sila na mag-agree. Iwan ko lang kung takot sila. Either takot silang mag-agree dito kay Sara Duterte mga kababayan kasi parang sigurong ayaw nilang makita na nagsasubmit sila doon kay Sara kasi Vice President si Sara at kalaban nila. Or wala talaga silang or hindi talaga nila nakita yung tunay na issue na kahirapan. Yan ang mahirap. Kahirapan na nga yung issue, mahirap pa kasi hindi nila nakikita. So ano nangyari ngayon mga kababayan? Ito, panghuli na, last na, bago ko tapusin. Pag-hire nila dito, ang trabaho dito ng PCO mga kababayan, dapat, o kung meron man talagang good news galing sa Malacanang, dapat yan yung ibinibida nila. So, nangyayari mga kababayan, araw-araw nagpe-press con, nagsasabi ko anong mga proyekto ng Malacanang, anong mga ginagawa, anong mga nagawa. Kasi sabihin natin meron, to be fair, sa Malacanang mga kababayan, to be fair, sabihin natin meron. Yet, hindi kinakagat ang mainstream media. Kasi bumabanat pa rin kay Duterte. At ito, lumalabas ngayon na hindi effective itong PCO kasi number one. Kasi bakit? Ito, araw-araw ng press con, binibida si PBBM yung mga ginagawa niya, yet bumagsak yung rating. Ano nangyari? Sa press con, araw-araw bumabanat sa mga Duterte. Ang resulta, tumaas ang ratings, approval and trust ratings ni Vice President Sara Duterte. Anong ibig sabihin yan? Sa tingin niyo effective yung PCO? Binibida mo dapat yung ginagawa ng amo mo. Yet ang resulta, bumagsak yung trust and approval ratings. Yung binabanatan mo araw-araw, yung tumaas. So, anong tawag nyo dyan? Anong masasabi nyo dyan sa trabaho ng PCO? Mag-comment kayo dito mga kababayan. Kasi honestly mga kababayan, yun nga sinasabi ko, hindi ko alam kung magagalit ako dito, malulungkot, or kasi hindi nila tukoy yung tunay na issue. Which is, matagal na yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Yet until now sila, binibigay na nga ni Sara, ito yung issue ng bansa natin, yet ayaw nilang tanggapin. Yung sinasabi nila, yung iba. Well, anyway, again, mga kababayan, mag-comment kayo dyan. Comment kayo dyan kung anong masasabi nyo dito. And then, dito na lang po muna tayo. Paki-like and share ng videos po natin and din paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming salamat po sa lahat at kita-kita po tayo sa susunod na video.